Ayan, welcome back po muli mga kababayan ko dito sa ating munting channel ni Himaya Anjain. Ang ating pong pag-uusapan sa oras na ito mga kababayan ay itong mainit-init pa na balita. Mainit-init pa po ito sa araw lamang po na ito mga kababayan, na ito pong si Boying Remulla, ang head ng Office of the Ombudsman, ay mayroon pong pinasabog sa araw po na ito. Opo. At sana nga po, seryoso po itong si Boying at totoo po yung kanya pong sinasabi. Kasi nagpa-press-con po ito mga kababayan. Oo, kasi hindi naman sa lahat ng kanya pong press-con ay nangyayari o natutupad o naging totoo po sa kanya pong mga sinasabi. Pero dito po sa kanya pong press-con na ito ay medyo matindi po itong kanya pong pinasabog mga kababayan. Bukod po doon sa salin na pinasubpina ng House of Representatives, opo, ay mayroon pa po siyang pinasabog mga kababayan. Kasi kung matatandaan po natin, itong House of Representatives ay pinasubpina po yung salin ni BP Sara dito po sa office ni Boying Remulla sa Ombudsman. Kasi sila po yung may hawak. Sila po yung nakakaalam dito po sa salin ni BP Sara. So pinapasubpina po ito ng Kongreso para po doon sa impeachment na kanila pong ipinail against BP Sara mga kababayan. So ito po yung laman dito po sa isa sa mga laman dito po sa press-con po ni Boying Remulla. At meron pa pong pinasabog po dito na para bang sinasabi ni Remulla rito, magkukumply lamang siya na ibigay yung salin ni BP Sara kung kayong mga congressman ay inyo rin pong ibigay sa akin ang inyong mga salin kasi matagal ko na itong hinihingi. So parang ganito po yung sinasabi ni Boying Remulla mga kababayan dito po sa kanya pong press-con. At meron pa raw isang empleyado po dito sa Kongreso na nais niya pong matanggal o masuspende dahil hindi rin po nagsusumiti ng kanya pong salin. So hindi po siya congressman. Bukod po sa mga congressman na ayaw magbigay ng mga salin, ay mayroon pong isang empleyado ng Kongreso na ayaw rin pong magbigay ng salin. Ito po yata yung Secretary General ng Kongreso. So kapag hindi raw ito magbigay ng kanya pong salin, ay kanya daw po itong ipapatanggal o kanya po itong ipapasuspindi po sa serbisyo o sususpendihin niya po itong empleyado na ito ng Kongreso. So parang ito po yung hindi lang indirect na sinasabi po dito ni Boying Remulla, no? Hindi niya po madiretso na bago ko po ibigay ang salin ni BP Sara, yung hinihingi ko na salin ninyo ng mga congressman dapat ibigay nyo rin. Oo, kasi matagal ko nang hinihingi yan, pero hanggang ngayon hindi nyo pa binibigay. Ngayon magpasubpi na ngayon ng salin ng Vice President samantalang kayo ay hindi nagko-comply na inuutos ng Ombudsman. Yung Office of the yung Vice President nag-comply, nagbigay ng kanyang salin doon sa Ombudsman, tapos itong mga congressman na ito na nais i-impeach si BP Sara ay ayaw magbigay ng kanilang mga salin. Di ba napakabayas? Napakakapal ng mga mukha ng mga congressman na ito kung ganon mga kababayan. So hindi naman siguro lahat ng congressman, kasi napanood ko itong si Tubi Chanco
na siya daw ay nagbigay ng kanya pong salin. Oo, so hindi naman lahat. Pero ako po ay naniwala na itong mga nasa Justice Committee na nag-iimbestiga dito sa impeachment ni BP Sara, majority dyan ay hindi nagbibigay ng kanila pong mga salin, mga kababayan. Kaya ito po yung hinihimutok ni Boying Remulla dito. At ang pangalawang pasabog dito, mga kababayan, ni Boying Remulla sa araw po na ito po yung talagang magandang abangan at sana nga totoo itong sinasabi ni Boying Remulla at seryoso po siya dito sana. Sana nga. Oo, dahil itong si Martin Romualdez daw po, mga kababayan, ay kanila na pong kakasuhan ng plunder doon sa Sandigan Bayan. So ang tatayo bilang persecutor po dito, mga kababayan, ay itong ombudsman, sila Boying Remulla. Oo, kakasuhan nila ng plunder ito sa Sandigan Bayan. At kasama po dito si Chis Escudero, mga kababayan. So, tayo po ay hindi po gaano interesado dito kay Chis Escudero. Oo, kasi bagamat ito po ay isang senador at masabi po nating medyo malaking isda din po, pero hindi po ito kasing laki ni Martin Romualdez, mga kababayan. Si Romualdez po talaga, ito po yung talagang balyena na isda, kumbaga. So ito po yung nais po natin na mahuli. Oo, kasi majority po ng Pilipino na itong si Romualdez, mga kababayan, ay siya po talaga yung utak sa katiwalian doon po sa flood control anomaly, mga kababayan. Oo. So ito po yung atin pong aabangan kung ito po ay seryoso itong ombudsman sa kanila pong pagnanais na makasuhan itong si Martin Romualdez at itong si Chis Escudero, mga kababayan. Ngayon, panoorin na po natin ang video. Oo, kayo na rin po ang makapagsabi kung ito pong si Boying Remulla ay seryoso po sa kanya pong mga sinasabi, mga kababayan. So, ito na po ang video. Sabi na nga ang House Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang salin ni VP Sara. Kami po ay may sabi na rin na binibigay sa House tungkol po sa salin na yun. Yes, sir. Salin ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang Ayan, mga kababayan, oo. Ang sabi niya, ibibigay niya raw yung pinasubpina ng Kongreso na salin ni BP Sara. Pero, mayroon po siyang kasunod na sinasabi na sila rin daw ay mayroong subpina. So kumbaga, hindi niya lang po masabi, ibibigay namin itong salin ni BP Sara, pero dapat kayo ay tumugon din sa aming pong pinasubpina na salin. Dito sa isang empleyado ng Kongreso, mga kababayan. At maya-maya po, babanggitin niya rin po dito, mga kababayan, pati itong mga salin ng mga congressman na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po nila maibigay-bigay dito po sa ombudsman. sa PINA na aming ipinapadala ayaw tanggapin na security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sampinang yon ay nauukol
kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga SALN ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Ito palang empleyado na ito, mga kababayan, supposed to be, siya po yung magkukulik ng mga salin ng mga congressman para isubmit niya sa ombudsman. Pero hindi po ito ginagawa ng empleyado na ito, ng Secretary General na ito. Parang tinutulugan. Oo. Parang siguro natatakot ito na hingiin yung mga salin ng mga congressman. Siguro sa isip-isip niya, parang mahirap itong pinapagawa sa akin ng ombudsman. Oo, kalain mo ako yung kukulikta ng mga salin ng mga congressman tapos ipapasa ko sa ombudsman. So ito pala yung hinihintay ni Boying Remulla. Oo, yung mga salin ng mga congressman, mga kababayan. Pero itong empleyado na ito, na siya po yung nakatuka dito para kunin o kuhain itong mga salin na mga congressman, ay hindi niya po ginagawa ang kanya pong trabaho. Kaya sabi ni Boying Remulla ay isa site of contempt nila ito. Ang empleyado na ito, mga kababayan. May rason po ba yung House kung ba't sila tumanggi? At meron mga official na tumanggi? Wala sa akin, wala hong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sapina ng ombudsman ay sapina po ng batas. Sir, sorry. Itong sabina po for Sofronio ay para ibigay po si Minister Sofronio Gabunada. Sa inyo yung mga salin, isang congressman lang po or multiple individuals po? Sa niya mismo. Ay, Sofronio. Siya po yung aming inimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So, sir, itong nirereklamo niyo po parang hindi po nire-recognize yung sabina. Concerning Sofronio Gabunada lang. Yes, hindi, pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga SALN. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po ay tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. So, kumbaga, ayaw niya na nga ibigay itong mga salin ng mga congressman, pati mismo ang kanya pong salin na sa kanyang sarili ay ayaw niya ring ibigay. So matindi nga ito, matindi. So parang risbak ito ni Boying Remulla sa pag hingi sa kanya ng Kongreso ng salin ni BP Sara. Opo. So mayroon po siyang subpoena na mayroon po siyang nakatanggap po siya ng subpoena galing sa House of Representatives para doon sa salin ni BP Sara. Kaso lang, ang gusto niya rin, ibigay din ng House of Congress itong kanila pong mga salin kasi nagpasubpoena rin siya noon. Pero hanggang ngayon ay hindi po sila nagko-comply. Ayun, tapos ngayon kailan lang nagpasubpoena itong si Luistro nung nakaraang linggo lang. Tapos ngayon magko-comply agad itong si Ombudsman. Samantala yung kanya pong subpoena noon pa, last year pa ito. Oo, yung kanya pong pag-upo
ba napapanood ko po ito, naririnig ko po ito sa kanya, naggusto niyang kunin yung mga salin ng mga congressman. So akala ko po ay naibigay na ito. Yun pala ay hindi pa. Tapos ngayon sa itong mga congressman na ito, dito po sa itong mga Committee of Justice, ang lalakas ng loob na obligahin itong si Remulla na isubmit kaagad sa kanila itong salin ni BP Sara, samantalang sila last year pa ay ayaw tumugon dito po sa subpina ng ombudsman para po sa kanila pong mga salin, mga kababayan. So pakapalan lang talaga ito ng mukha. At buti naman, medyo nagising-gising ito ngayon, si Remulla. At medyo gumigitna-gitna na siya. Oo, mukhang hindi na siya bias. At ngayon ay nasa gitna na siya ngayon. Opo. Sana nga, manatili ka dyan, no? Hindi ka pag-aanong nasa gitna. Dapat talagang gumitna ka. Kumbaga, dapat ay mag-serve ka para sa taong bayan. Hindi dahil ikaw ay may kinakampihang mga politiko. Oo, dahil ikaw ay nalagay dyan sa iyong pwesto. So sana nga, sana. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ang salin ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. At lahat po ng Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihingi rin po namin ang kanilang mga salin. Bibigyan pa namin sa pina sila bukas at sana wag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Yan, ayan na. Ayan na guys, ayan na. Oo, medyo nagkakaroon na ng konting pangil itong si Boying Remulla. So siguro kung itong House of Representatives ay naging maayos at hindi nila kinaladkad itong si BP Sara sa pamamagitan ng pagsumpina dito ng kanya pong salin dito sa ombudsman, siguro hindi po ito mababanggit ni Boying Remulla. Oo. At siguro, tahimik lang din dito si Boying Remulla. Kaso nga, pinasumpina nyo itong salin ni BP Sara tapos kayo. Nung hinihingi ko, ayaw nyo ibigay. Tapos ngayon, magpapasumpina kayo. Ayan na nga, mga kababayan ko. Ombudsman, meron na po ba kayong initial communication kay Speaker D about this po? Meron na ho. At nag-usap pa kami ng Secretary General ng 1 linggo, 2 linggo na nakararaan. Kaya kami nagtataka kung bakit hindi sila nag-comply sa aming pinag-usapan. Dahil po sa nangyari, Ombudsman, haharap po ba kayo sa impeachment proceedings? Hindi, mag-comply kami. Basta katungkulin namin, mag-comply kami. Ang hinihingi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan, na bigyan sa amin ng impormasyon, ay kanilang ibigay. Sir, yung subpoena po kasi is asking you to come in person on April 14 to submit the silence of the Vice President. So does this Yung custodian ng SAL na magdadala. hindi po kayo personal? Hindi ako personally. Hindi naman ako may hawak dyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po ang may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi. Ombudsman, may naisip ba kayong reason kung bakit ayaw i-provide ng ibang lawmakers yung SALN nila? Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Huwag nila sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang rango, pag may subpoena po, sumusunod po tayo. Kung sa korte po tayo, sila pina, susunod po tayo.
Kung sa ombudsman tayo sinagpina, susunod po tayo. Yan po ang nasasabi ng ang batas na nilikha upang bigyan ng poder ang Office of the Ombudsman. Sir, separate topic lang, pero flood control ba? Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request po ng Ombudsman sa preventive no departure order for the Yap brothers. This was granted by the court. Nakalagay po kasi dito sa request nyo, you cited na they may be liable for graft and malversation with respect to have a confirmation. Isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na malamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the Yap brothers are concerned, graft and malversation by Pwedeng plunder din. Depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po ay nasa sa kanila na. Ibibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. So, sir, sorry, yung sa Supreme Court, you filed a motion for them to clarify? Hindi. Sinasabi ko lang na plunder yung file namin at darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Sir, kasi I understand yung sa Yap brothers po meron ng civil forfeiture cases against... Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi sa amin binigay ang SALN, ay parang sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They cannot frustrate the ends of justice. I'm warning the Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Sir, the fact ba na may, I'm asking your opinion on this as a lawyer, given na meron na kung civil forfeiture cases na pending against the Young brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, it doesn't follow. Doesn't follow. Or any criminal case, sir? Now, we have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. Hello everyone, I am Brad. Welcome to Namco Solar Factory. Anyway, in the same light, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chisa Escudero. Ayan na. Sana seryoso ito, seryoso. Oh, sana nga. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, Related sa... on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po ito? Well, within the month of May. We're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control case, flood control related ba ito, sir? Ito po. Flood control related in so many ways, yes. Ombudsman, sila na po yung sinasabi nyo kanina na matataas na opisyal, kakasuhan. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Sir, curious lang, since ito ay involving
former Senate President and Speaker, may kinalaman din ba sa violation of, drafting a budget? Exactly. Is that necessary? It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that Budget process, sir. budgetary process. Conspiracy. Conspiracy. Sir, pwede niyong ma-explain paano po nag-evolve dun sa part ng Now conspiracy? you'll get it later on when we explain the facts. Makukuha nyo yan. Madaling maintindihan. But Actually, narinig nyo na yung istorya eh. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Kayo mismo, you can put it together. It doesn't take a genius to do it. Kung budgetary process po ito, so ibig sabihin marami pa rin madadamay. Maraming madadamay. Maraming madadamay. Anong years po yung tinitingnan natin yung sa budget? Right now, ang tinitingnan natin 24 and 25. Pero it can go back to as far as the time of Speaker Velasco is concerned. Nung panahon ni Speaker Velasco, malamang ay babalik pa kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat pagulungin laban sa mga taong gumawa ng ganitong gawain ng plunder nga. Yung paglilimas ng ating kaban ng bayan. Meron din po kasama from DBM. Naalala ko lang, mga kababayan, sa panahon ni Velasco, parang itong si Boying Remulla, mga kababayan, ay congressman din po ito. Opo. So, isa nga po siya sa mga nagpasara sa ABS-CBN, mga kababayan. Oo, sila po yung sikat na mga congressman noon na talagang dinikdik itong ABS-CBN. Kasama niya itong si Senador Marcolita at yung isa pa, si Dan Fernandez, mga kababayan. So ito po yun sila. Oo. So, bakit? Gusto niya paimbestigahan doon sa panahon ni Velasco. Oo. So, siguro, may alam talaga siya. Oo. Na mga katiwalian na noon sa panahon po na yon. Kasi si Velasco ay pumalit lang naman yon hindi, hati pala sila ng term ni Cayetano noon. Oo, naghati sila. Tigda 3 taon sila. So bakit doon sa panahon ni Cayetano ay ayaw balikan nito ni Boying Remulla? So yan din po yung isa po sa katanungan po natin. Opo. Bakit doon lamang sa panahon ni Velasco? Dalawa naman sila ni Cayetano noon ang naging Speaker of the House. Tigda 3 taon po sila. Pero bakit kay Velasco lang gustong bumalik nito ni Boying Remulla, mga kababayan? So yun po ang isa din pong question mark po sa akin. Iwan ko lang po sa inyo. Executive officials. Malamang, meron din. So sir, pwede rin, on top of violation of plunder law, violation of the budget law ng 2024-2025. Yes. Okay? Wala na. Thank you. Ayan mga kababayan, maraming salamat po sa inyo pong panonood. Malinaw itong ibinunyag ni Boying Remulla na ito pong si Romualdez ay kanya pong kakasuhan ng plunder kasama si Chis Escudero at yung isa pa ay yung pagbibigay niya ng salin ni BP Sara doon sa House of Representatives. Subalit mayroon din po siyang wristback. Hindi niya lang po masabi na bago ko ibigay itong salin ni BP Sara
ay ibigay nyo muna ang inyong mga salin dahil matagal ko na yan hinihingi pero hanggang ngayon ay hindi kayo nagbibigay. Tapos ako ngayon, kailan lang kayo nagpasumpi na ng salin ni BP Sara ay magko-comply ka agad. Tapos kayo, matagal na ng panahon, last year pa na hinihingi ko ito, ay hindi kayo nagko-comply. So yan po yung malinaw dito po mga kababayan sa press conference ni Boying Remulla. Ayan. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Please like and subscribe po dito po sa ating channel. Maraming salamat. God bless us all.